kung pananagutin man itong si Harry Roque, dahil nagtatago siya dyan sa the Netherlands, paano siya makahabol? Well, sa akin kasi, di ba, nagtatago siya. Sabi na rin ni Attorney Castro kanina, feeling niya hindi mag-grant. Ako dapat hindi mag-grant, no? Pero ito yung nakakatawa, no? Ang tapang-tapang niya nung mga time na yun, pinagsisigawan niya yung mga doctors, yung mga nurses. Naalala mo yun? Kung sino-sino, di ba? Ang sinasabi niya, sabi niya, Laila de Lima, I hope you rot in jail forever. Right? Pero pero siya, ayaw niya naman harapin yung mga kaso niya. Ngayon, kung sinasabi niya, malakas naman yung depensa niya naman pala, di ba? Everything that he did was justifiable. Harapin niya yung kaso niya, kasama yung disbarment, hindi magfa-file siya doon sa sa Netherlands. But I think, kasi right now, ang meron lang is a legislative warrant of arrest. Marami naman meron siya human trafficking case. I think this particular case of inciting to sedition and even cybercrime must be filed. And then afterwards, officially, request ng gobyerno ng Pilipinas na extradite siya. No? Ewan ko kung ginagamit niya kasi yung yung knowledge of the law to evade accountability. Syempre, marunong naman yan pagdating diyan, no? Pero nakakalungkot lang. Siguro ito yung mga tipo ng tao na wag nating gagayahin. Kasi ginagamit nila yung kaalaman nila to spread lies, to spread hatred, to proper people, parang those who in power na abusive, to protect them. Ito yung mga dapat na hindi natin tularan, I think. Ganda na sinabi mo, Attorney Dino. Huwag tularan, in short. Actually, lahat naman ng binabanggit ni Attorney Dino de Leon can be objectively verified. Yun kasi yung rule na binabanggit ko lagi sa Facts First. No? Opinion man yan o hindi, if that can be objectively verified, that's factual. Diba? Yung mga binabanggit niya about Harry Roque, pati yung pagbaliktad niya, diba, dating human rights lawyer yan. At anyway, siya nagsabi mismo, diba? Siya mismo nagsabi, palalahanan lang rin natin, siya mismo nagsabi na wag mong boboto at mamamatay tao yan. Sabi niya, biglang naging presidential spokesperson, biglang hindi na. Siya mismo ang nag-lobby for the International Criminal Court. Ang sabi niya, finally may protection na ang Pilipinas against despots and potential abusers na powerful. Ngayon, sasabihin niya walang kwenta yung ICC. Ano ba talaga? Ano yung extent ng iba-barter mo yung integrity mo, yung prinsipyo mo, or the lack of it? Or sabihin na lang yung, di ba, yung kahihiyan mo. Sabi mo, kung wala ka ng prinsipyo, siguro naman may konti kang kahihiyan. Kaso binarter lahat yun, no? For what? For what, di ba? And hindi pa rin tumitigil until now. Nakakahiya na nga yung pupunta ka sa Netherlands para magmakaawang maging abogado ka ng pamilya, pero yung pamilya mismo ayaw ka. Hindi ba? Parang it cheapens the profession, yung prinsipyo mo, yung kahihiyan mo. Kahihiyan na lang pinag-uusapan dito, di ba? And these are all recorded and based on facts, yung behavior niya, no? Kaya sa akin parang, asa na kaya rin yung kahihiyan kung hindi man lang prinsipyo or the lack of it? Asa yung kahihiyan? Parang nawala hindi ba? Tsaka before, di ba, niyayabang niya na siya lang yung only Filipino accredited diyan sa ICC, di ba? Binabanggit ko dati. Pioneer. Ngayon, pioneer hater na ng ICC nung na finally the mechanism was used to protect the defenseless. And those people na, imagine mo hanggang ngayon, wala namang na-file. Bakit? Makapangyarihan pa rin sila. That is the appropriate forum. And sabi nga ng mga tao, di ba? Pilipino ang nag-file. We were a member of the ICC. Philippine authorities ang nag-surrender. It is not a foreign court. It is an international court. Magkaiba yon. A foreign court, korte sa ibang bansa. Diba? Ito, korte na nakabase lang sa ibang bansa, pero korte ng international community na parte tayo. Diba? Parte tayo ng international community, so korte rin natin yun. No? So it's an international court. It's not a foreign court. Pilipino ang nagdemanda at Pilipino rin yung nag-surrender. So it is our own mechanism. Tsaka naiinis ako dyan na sinasabi nila bigla nationalistic sila. Sila naman lahat nagpapasok ng pogo sa Pilipinas. Sila naman yung sa West Philippine Sea na basura daw yung papel natin. You can't have your cake and eat it too. Sa kahihiyan ba, kailangan a little bit consistent ka naman sana doon sa mga pinagsasabi mo. Hindi yung parang walang kahihiyan na i-abandon mo na lang lahat yung mga pinagsasabi mo in the past. That is, again, as you've mentioned, classic Harry Roque when he was presidential spokesperson. Mm-hmm. Okay, puntahan natin itong sa yung nangyari ngayon sa ICC. No? Of course, September 23 pa yung confirmation of charges, tama, no? Yun yung tawag, confirmation of charges. Pero in the meantime, merong mga, of course, back and forth between the designated lawyer of Duterte and of course, yung mga ICC practicing lawyers dyan. Unang-una, nakakatulong ba dito kay Roque, kay Duterte, yung patuloy na pagsasalita ng kanyang mga kampo in defense of him? Hindi ba... Nakikiusap
Di ba nakikiusap na ngayon defense lawyer nila? Parang pero tuloy-tuloy, di ba? Well, tuloy-tuloy kasi matigas ang ulo kasi nasanay sila na they go directly to the court of public opinion and try to strong arm judges. Alam mo sa kaso ni Laila de Lima, di ba, siyam na judges yan. Siyam na judges ang nanginihibit kasi grabe yung pressure, grabe yung strong arming nila. Nasanay kasi sila na di ba? The style of the Dutertes, unfortunately, is that ayaw nila ng consensus. They will just dictate things, and if you don't like it, they will just shove it down your throat. Di ba? Ganun sila eh. And dahil yun yung nasanay sila, the last 6 years, naghari-harian, asal-hari, nakalimutang presidente sila and they're democratically elected, and we're a rules-based country. We are a country of laws rather than of men. Hindi, they will shove it down your throat. So dahil nasanay sila doon, yun ulit yung tinusubukan nila ngayon. Pero nakikiusap na yung defense counsel ninyo, baka naman gusto nyo nang pakinggan, no? And again, every single time na nagsasalita kayo ng kung ano-ano, nag-exert kayo ng pressure, delegitimize ninyo yung ICC, you are weakening the primary defense that you have right now, which is walang jurisdiction kasi complementarity principle. Ano yung complementarity principle? Gumagana naman ang mga korte sa Pilipinas. Makikita lang ng mga West dyan na talagang pag sa Pilipinas ito trinay, grabe ang pressure at strong arming na mararamdaman ninyo. So, every single time nagsasalita sila, I let them be because it only validates the fact that we have to go to the court of last resort, which is the ICC, because it is impossible to get justice here because ganyan ang gagawin nyo, magsa-strong arming lang kayo, magrarally kayo na ang dami-dami, nationwide, tapos isang lowly trial judge, ang gusto ninyong mag-try nito, it's almost impossible. It's almost impossible for a single RTC judge to be able to sentence the Dutertes properly, considering na ang ginawa nga nila ay malawakang patayan, considering na mahilig sila manakot, considering na mahilig sila mamuwersa in various ways, di ba? Sisiraan ka, titirahin ka sa social media, ang mga pamilya mo, di ba? I-operate, tapos kung hindi pa rin, papatahin ka. Ganyan yung nangyari doon eh. Di ba? Nakita mo yung kailangan din niya, inoperate siya, siniraan siya, sinira lahat. Di ba? Inoperate yung pamilya niya. Tapos marami yung mga namatay, katulad ng mga human rights lawyers. 66 ang pinatay under Rodrigo Duterte, na kahit na pagsamasamahin mo yung death toll ng lawyers sa Afghanistan, Iraq, sa mga war-torn countries, mas marami pa rin pinatay sa Pilipinas. Judges themselves pinatay sa loob ng korte niya, 'di ba? Mga pare, 'di ba? Mga tumutulong. So gigipitin ka talaga eh. So talagang kitang-kita na mahihirapan. So every single time na daldal sila ng daldal, thank you. I think that validates the fact that this cannot be tried in the Philippines. Incidentally, itong si Attorney Kaufman yung nagbanggit din ng idea, yung concern nila about political manipulation sa isang panayam, no? Did you catch this quote yung sa kanya? Hindi pa. Sige nga, mo ha. Basahin ko kasi meron siyang interview exclusive from Newswatch Plus. Ang sabi niya, the only potential hurdle that I foresee is the political manipulation of the arguments presented during the litigation. One argument frequently and robotically raised to object to interim release is the supposed existence of a huge support network that may be exploited either to facilitate flight or intimidation. Ito yung binabanggit mo kanina, di ba? Na precisely ito yun. Ito yung fear, di ba? Pero sinasabi niya, this is a form of political manipulation. Correct. Yung pinapakita ninyo na well-oiled machine, ang gaganda pa ng production ng mga kanta, kitang-kita na yung pati yung mga gathering, malaking ginagastos dito sa mga gathering tsaka sa mga sa mga rally na supposedly, no? Kita mo yung mga kanta nila, well-produced and all, di ba? So ano ibig sabihin yan? Malawak pa rin ang pera and at the same time, malaki pa rin yung network to make sure na pag nakalaya yan, baka takutin ng mga witnesses or baka ulitin pa ang mga pinagagawa. Baka completely under attack and lalong manganganib yung mga witnesses. No? So talagang hindi yan papayagan. So it's not actually not just yung political, pero yung factual na ipapakita mo na ganyan yung asal ninyo, talagang hindi yan pakakawalan ng International Criminal Court. So ako, every single time na ginagawa niyo yan, thank you. You might be helping the victims in that case because talagang hindi makakawala yung si Rodrigo Duterte dahil sa mga pinagagawa nila. Curious lang pala ako, Attorney Dino, no? Na-invite ka ba dito sa hearing ni Amy Marcos?
dito sa pagkaka-aresto kay Duterte bilang isang eksperto? Hindi. Well, syempre, di ba, nakakatawa dyan sa hearing na yan, by the way, is ayaw nila i-convene yung impeachment. Pero kaya pala magpa-hearing when even though supposedly Congress is in recess. So, pero sige, hindi kasi syempre kailangan mo imbitahin diyan that you somebody who will only articulate perhaps their chosen rhetoric. Sa akin napakalinaw eh. There's a basis 9851, no? Yung surrender, section 17 of that particular law, no? Nagulat nga ako na one hearing pa lang nagkaroon na siya ng preliminary findings, no? Preliminary findings na ano daw na illegal daw yung arrest kasi wala na naman daw ICC, di ba? Pero parang hindi naman binanggit yung RA 9851 doon na napakalinaw, no? So sa akin very selective, no? And unfortunately, the Senate has the Senate's credibility, I think, was affected because of that, no? Because of the fact na parang ganun kabilis kaagad yung opinion mo, parang opinion lang ng chair, and hindi rin well researched, I think, and napakalinaw rin na trying to just affirm yung appeal nila sa public sentiment as opposed to based on law. I think, by the way, pwede nang kasuhan ng plunder yung si Rodrigo Duterte. Dito? I think dito. Kasi ang unwilling and unable naman tayo doon sa extrajudicial killings. Kasi maraming mga kapulisan nakasama, violence, di ba? Pero yung plunder, I think pwede na. Lalo na wala na siya dito, no? So I think it will not affect the ICC case kung kinasuhan mo yan ng plunder dito. Tandaan mo doon sa impeachment complaint kay Sara Duterte, ang isang accusation is merong 2 billion pesos na gumalaw sa bank accounts nila from 2006 to 2015 na mag-ama. At hindi nila ma-explain yun. This is according to the Anti-Money Laundering Council report. Tandaan rin natin yung Pharmaly scandal, yung Pastilla scam, yung na tayo lang nagsusuot ng face shield sa buong bundok kahit na wala namang kwenta yan at walang empirical proof na gumagana yan, yung mishandling of the pandemic, di ba? Yung malicious prosecution case, perhaps pwede rin ikaso yan kay Rodrigo Duterte sa kaso nila Laila de Lima, Maria Ressa. At tandaan rin natin 5.9 trillion yung utang noong nag-assume siya na doble mahigit, 115% increase to 12.7 trillion. Saan napunta yung mga pera na yon? I think marami, di ba? Yung sinasabi ni Trillanes na bank accounts at saka yung mga kaperahan nila, lalabas lahat yan. Lalabas lahat yan sa impeachment. And badadawit si Rodrigo Duterte dyan kasi kasama yung bank accounts niya sa under question. So excited ako. Marami pang haharapin na kaso itong si Rodrigo Duterte at sa kanyang mga cohorts. And tama lang, tama na pagbayarin natin yung mga taong katulad nila. Last na, Attorney Dino, nabanggit mo yung yung malicious prosecution. Kasi tinanong na kita dito before, no? Nung makalaya itong si Senator De Lima dahil nga ibinasura lahat ng kaso dahil walang kwenta. Kailan nyo ba ipupursue yan, yung malicious prosecution case na yan? Naluto na yan, no? Nagawa na yung mga complaint namin. Busy pa si Senator Laila de Lima ngayon sa kanyang pagkakampanya as ML, no? Pero ready na. Ang tinitingnan niya na lang ng mabuti kung sino yung uunahin, no? And meron na kaming suggested list, no? So, the day of reckoning has come. And Laila de Lima will not take this sitting down. So it's gonna be just a matter of time, maybe right after pagkatapos ng election. That will be already the subject matter of our legal team with Senator Laila de Lima. And sinabi niya naman, hindi naman pwede walang magbayad kasi it's more than just him. Kumbaga, kung sinabi ni Yusek Claire Castro kanina, hindi naman piko ng Pangulo, si Laila de Lima, kahit hindi siya piko, napatawad niya na she is always going to do the right thing for the public. And ang writing dito para maproteksyonan ng publiko, huwag payagan na they will get away with what they've done scot-free. I suppose nasa listahan si Vitaliano Aguirre. Ay, syempre siya naman yung nag-author, di ba? Siya yung nag-author ng lahat. Alam mo just so it's gonna be clear, no? Meron kaming mga ebidensya na siya mismo yung nag-architect, siya mismo yung kumausap doon at nanakot. Yun yung sinabi ng di ba, ni Ragos sa kanyang sworn statement. Yeah. Tinakot ako mismo ni Vitaliano Aguirre para sabihin ito. Yun ang sinabi, I'm just quoting. And we already have that piece of evidence on our hand, no? So it's gonna be a matter of time. Maraming kaso haharapin sila at kailangan na pagbayaran yung pagbaboy sa institusyon, pagbaboy sa maraming tao at yung paghahari-harian nila na parang walang batas at sila lang ang susunod. Hindi pwede yun. So kailangan, exciting yung mga susunod na mga taon sa dami ng mga kaso na kailangan ipataw sa kanila para mapagbayaran nila lahat ng kanilang mga pinagagawa.